Okay, tuloy po tayo sa page 11. Yung next na katangian ay inspiring worship services. Inspiring worship services. Sa Church ng Malusog, kapag umaattend ng mga miyembro, hinihipo sila ng Diyos. Nararamdaman nila ang paghipo ng Diyos diyan sa pananambahan. At umaattend sila dahil gustong-gustong umattend. Hindi dahil pinilit sila ng nanay nila. Hindi para masiyahan si pastor, kundi dahil alam nila kapag umattend na sila, inspire sila. Kaya ang mga miyembro ay sabik umattend. Saturday ng gabi, inasahan na, ayun, worship bukas, sabik na ako. Yan ang sabi ng Psalm 122, verse 1. Sabi dyan, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So sa Healthy Church, yung mga miyembro, pag panambahan, they are glad. Hindi umattend, ay, panambahan na naman, sige, gagawin na naman, we're together again na naman. Hindi ganoon eh. Sabik umattend. At kapag umaattend, through the worship, meron connection sa Diyos. Ang praises nila ay makakarating sa Kanya. Kapag makakarating ang ating puri sa Diyos, it's inspiring. Pag ganoon. And through the message, nangungusap ang Diyos sa mga miyembro. Sinasabi ng miyembro, aba, yung mensahe talagang parang yung pastor, alam niya ang buhay ko. Parang yung sinasabi niya ay diretso sa akin. Ang nangyayari ay nangungusap ang Diyos sa mga miyembro. Kapag nangungusap ang Diyos sa atin, it's inspiring. It's inspiring. At kapag inspiring ang worship service, dumarating ang bisita. Alam niyo kung bakit dumarating ang bisita? Dahil po, ang mga miyembro ay malakas maganyaya. Malakas silang maganyaya because they have confidence that the worship service will be inspiring to those that attend. Kung sa mga miyembro ang worship service ay boring, wala silang ganang maganyaya sa mga bisita kasi ayaw nila mabobore ang mga kapitbahay nila. Pero kapag inspiring ang worship service, yun, naganyaya, dumarating. Visitors come. Sipin natin ang ating panambahan. Kung bawat panambahan ay napaka-inspiring sa lahat. Ang sarap ano? Ang sarap sa iglesia, ganun. Pwede natin i-develop sa ating iglesia. Inspiring worship services. Susunod po, sixth katangian ng malusog na iglesia ay comprehensive small groups. Hindi lang panambahan, kabuuan, meron din mga maliliit na grupo. Yung maliliit na grupo, it could be a cell group, it could be a G12 group, it could be a Sunday school class, small group din yan. It could be a discipleship group, men's group, women's group, a prayer group. Basta small group, 12 ang mga tao or less. Tapos, ang grupo na yan ay sumasaklaw sa buong katanguhan. Yung kanyang spiritual needs, emotional needs, physical needs, and ano pa, social, emotional, physical, spiritual, yun. Ito po ang ginagawa sa small groups. Meron din Bible study, siyempre. Pero hindi lang Bible study, meron din worship. Yung sa worship service, sa small group, sumasamba din. Nakakarating din sa Diyos yung worship sa small group. Meron din edification na ginagawa. Through sharing with one another, through the Word of God, through prayer for one another, bawat isa ay pinapalago o ine-edify. Meron din fellowship, interaction sa isa-isa, hindi lang darating at magkikinig sa sermon ni pastor. Hindi, lahat ay involved, sharing, at alam nila kung anong nangyayari sa buhay ng bawat isa. At meron din prayer for one another. At meron din follow-up, kapatid, idinadalangin kita. Anong sagot ng Panginoon sa buhay mo? Meron din evangelism na ginagawa sa small group. Hindi lang para sa ating lang sa habang panahon. Through the small group, nag-inyaya din. At makakadagdag, dumalago ang small group,
as the small group members are involved in evangelizing and bringing them to the small group. Meron din operation of spiritual gifts within the small group. So binanggit kanina, yung gift-based ministry, within the small group, nag-operate din yung spiritual gifts within the group. Meron din pastoral care within the small group. Hindi ibig sabihin necessarily yung pastor ay mangangalaga. Ibig sabihin, bawat miyembro ng small group ay inaalagaan. Mari by the small group leader or assistant leader or the shepherd of the group or somehow, bawat isa ay inaalagaan. Hindi siya manghihina o lalayo na walang hahabo at magme-minister sa kanya at may patuloy na care sa kanyang buhay. Meron din leadership development. Yung mga member of the small group ay dinidevelop para iba sa kanila ay magiging small group leader at magkakaroon ng multiplication of the group. Maraming sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa ganitong klaseng small group. Yung paborito kong talata ay Hebrews 10:24 and 25. Sabi po dito sa page 11, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ang gusto ko dito, it's spur one another on. Meron interaction sa isa-isa. Meron ministry sa isa-isa. Hindi lang isa mag-minister sa kanila. Hindi ganun. Spur one another. Di sinabi, be spurred on to loving good deeds by your pastor. Hindi ganun. Spur one another to loving good deeds. Kapag palalayain natin yung grupo, mag-minister sila sa isa-isa, yan ang small group na malusog. At yun po ay isang mahalagang at essential katangian ng malusog na iglesia. Comprehensive small groups. Sipin natin ang ating iglesia. Kung bawat miyembro ay kasama sa isang ganitong small group, ang ganda, no? Ang ganda. Pwede natin i-develop sa ating iglesia.